Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Meta Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion talks about setting healthy boundaries, and our scripture is all about Proverbs chapter 4 verse 23 to 27. NIV version. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Keep your mouth free of perversity, keep corrupt talk far from your lips. Let your eyes look straight ahead. Fix your gaze directly before you. Give careful thought to the paths for your feet, and be steadfast in all your ways. Do not turn to the right or the left. Keep your foot from evil. So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, yung verse na ito is nagbibigay diin sa kahalagahan ng pag-iingat sa ating puso dahil ito ang pinagmumulan ng buhay. Binibigyan din ito ang pangangailangan magtakda ng mga malulusog na hangganan para sa ating bibig, mata at paa upang maiwasan ang kasamaan at mapanatili ang ating landas tungo sa katwiran. Ito ay isang paalala na ang tamang pagpapasya at pamumuhay na may hangganan ay nagdadala ng kasaganahan at katiwasayan sa ating buhay. So, dadako na po tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is the human heart is the originatory of sin. So, yung puso ng tao ang isang pinagmumulan ng ating mga pagnanasa at saloobin, at dito rin nanggagaling ang mga kasalanan. Kumbaga, kapag ang ating puso ay hindi binabantayan, maaaring magbunga ito ng pag-iisip at gawang masama. Kaya't napakahalaga ng pangangalaga sa ating puso upang mapanatiling malinis ang ating buhay. Ang tamang pag-aalaga sa ating puso ay nagdudulot ng mabuting bunga sa ating pamumuhay. So, second is the mouth, eyes, and feet must have healthy boundaries. So, yung bibig, mata, at paa ay mga sangkap ng katawan na maaaring maging daan ng kasalanan kung walang malinaw na hangganan. So, yung ating mga salita ay maaaring magdala ng buhay o kamatayan, kaya't kailangan ng disiplina sa ating pagsasalita. Sa ating mga mata naman ay madalas na nagiging daan ng pagnanasa, kaya't mahalagang ilayo ang ating mga mata sa mga bagay na maaaring magdala ng kasalanan. At huli, yung paa naman ay dapat maglakad sa tamang direksyon upang hindi tayo maligaw sa daan ng kasamaan. So, last teaching is the person with clear boundaries will prosper. So, yung mga tao na may malinaw na hangganan sa kanyang buhay ay magtatagumpay dahil ang disiplina sa pag-iingat ng ating puso, pag-iwas sa masamang pagsasalita at pagtalikod sa kasamaan ay nagdudulot ng kasaganahan at kapayapaan sa ating buhay. So, kasi ito yung ang mga hangganang ito is nagsisilbing gabay upang tayo ay manatili sa landas ng katwiran at makamtan ang mga pagpapala ng Diyos. So, dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is, I will not entertain evil thoughts in my heart. So, para kasi sa akin, isang pinakamahalagang hakbang upang mapanatili sa landas ng katwiran ay ang hindi pagtanggap sa masasamang pag-iisip sa ating puso. Kasi, yung anumang masamang kaisipan ay maaaring mag-ugat sa atin at magbunga ng masamang gawain. Excuse me. So, yung bawat pagkakataong dumating ang mga negatibong kaisipan, dapat natin agad itong iwaksi at palitan ng mga bagay na mabuti, totoo at karapat-dapat purihin. So, yung pagpuno ng ating puso ng mga salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng lakas upang labanan ang masasamang pag-iisip. So, pangalawang application is, I will not speak persuasively or engage in corrupt talk. So, yung ating mga salita ay may mga malaking epekto sa ating buhay at sa buhay ng iba. So, yung mga salitang baluktot o korap ay hindi lamang nakakasira sa ating reputasyon, kundi nagdudulot din ng kasalanan. Kasi yung pagkakaroon ng malinis at matuwid na pananalita ay nagpapakita ng ating respeto at paggalang sa Diyos at sa ating kapwa. So, yung bawat araw, piliin nating maging mabuti at kapakipakinabang ang ating mga salita upang magdala ng pagpapala sa iba. Pangatlo is, I will fix my eyes on Jesus and avoid
exposing myself to temptation. So, yung pagtutok sa ating mga mata kay Jesus ay nagbibigay sa atin ng direksyon at gabay upang makaiwas sa tukso. So, yung pamamagitan ng patuloy na pagtingin kay Jesus ay nalalayo tayo sa mga bagay na maaaring magdala sa ating kasalanan. So, dapat iwasan nating ilagay ang ating mga sarili sa sitwasyong maaaring magdulot ng tukso. Sa halip, maglahad tayo sa liwanag ng Diyos at palaging nakatuon ang ating pansin sa Kanya na nagbibigay ng tunay na kalayaan at tagumpay. So, dadako naman po tayo sa ating application. So, yung ay ating discussion, which is our last part. So, our discussion talks about what boundaries do you set to prevent sin and temptation from overcoming you. So, para sa akin is yung pagtatakda ng malinaw na hangganan ay isang mahalagang aspeto ng ating spiritual na pamumuhay. Kasi sa pag-iwas sa tukso at kasalanan, mahalagang dapat nating bigyang halaga at isaalang-alang ang ating mga kahinaan at alamin ang mga sitwasyon o tao na maaaring magdala sa atin sa pagkakasala. So, yung pag-iwas kasi sa ganitong sitwasyon ay nagpapakita ng ating determinasyon na mabuhay ng may kabanalan at paggalang sa Diyos. So, next naman is pagiging masinop sa ating mga isip, sinasabi at ginagawa ay isang paraan din upang mapanatiling malinis at dalisay ang ating buhay. So, yung pagtutok sa ating layunin na maglingkod sa Diyos at mamuhay ng naayon sa Kanyang kalooban ay nagbibigay sa atin ng lakas upang labanan ng tukso. So, yung pagkakaroon ng suportang espiritual mula sa ating mga kapwa mananampalataya ay mahalaga rin upang mapanatili tayong matatag sa ating pananampalataya. Siyempre, huli is yung ating pag-asa na nasa biyaya ng Diyos. So, yung kabila kasi ng ating mga kahinaan, alam naman natin na ang kanyang biyaya ang nagbibigay sa atin ng kakayahan upang labanan ang kasalanan at mamuhay ng may kabanalan. So, yung bawat araw, dapat nating piliin na sundin ang ating mahal na Diyos at itakda ang ating mga hangganan at magpatuloy sa ating paglalakbay ng pananampalataya na may buong pagtitiwala sa Kanya.